Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Makati City. Hinihinalang pinagnakawan din siya ng mga salarin. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Mag-isang naglalakad sa bahagi ng Kalayaan Avenue sa Makati City ang lalaking ito na may bit-bit na bag pasado alas 10 kagabi. May nakabuntot sa kanyang riding in tandem. Hindi na nahagip ng CCTV ang mga sumunod na eksena pero umalingaw-ngaw raw ang mga putok ng baril na narinig ng gwardiya sa katapat na subdivision. Narinig nila ang 4 na putok na yun yung dahilan kaya tumawag ang guard on duty sa aming istasyon na kaagad naman na nagresponde. Meron siya sa ulo, sa left abdomen na lumabas sa right hip, sa right arm at saka sa left leg. Hindi na raw umabot ng buhay sa ospital ang biktima. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima. Doon sa CCTV, nang dumaan ang biktima, may dala pa siyang bag. Sa responde, wala na. Inaalam na rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga salarin sa pamamagitan ng backtracking at ang detalye ng motorsiklo na ginamit sa krimen. Yung nangyari kagabi is an isolated case lamang na ginagawa namin ngayon ng paraan para ma-identify. Meron na din po kaming sinususugang lead sa suspect. Patuloy pa na iniimbestigahan kung ano ang motibo sa pamamaril. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil wala umanong dokumento, hinarang sa Mariveles, Bataan ang barko may kargang mahigit sa 1 milyong pisong halaga ng langis. Dito naman sa Pangasinan, isang batang nagbibisikleta ang nabangga ng kotse sa Mangaldan. Ang mait na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikitang patawid ang batang lalaking nakabisikleta sa Mangaldan, Pangasinan. Nang biglang, nabangga siya ng paparating na kotse. Nakapagpreno pa raw ang driver ng kotse pero nasagi pa rin ang bata. Sa tindi ng impact, pumailalim sa kotse ang bisikleta at tumilapon ang biktima. Ayon sa barangay chairman, nagtamo ng sugat at gasgas sa paa ang 11 anyos na biktima. Mag-usap daw ang magulang ng bata at ang driver. Sabi naman ng driver ng kotse, alam na niya na paparating kaya lang hindi niya naabot. Nang nakapagpreno siya, naabutan pa niya talaga. Nabundol ng motorsiklo ang isang lalaki habang papatawid sa pedestrian lane sa Laoag City, Ilocos Norte. Parehong nagtamo ng galos sa katawan ang biktima at ang rider. Wala pang pahayag ang dalawa. Paalala ng mga otoridad na laging mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa disgrasya. Tiyempo sa operasyon kontra sa mga sasakyang pandagat na sangkot sa iligal na gawain. Ang namataang barko ng PNP Maritime Group, Task Group Omega, sa dagat na sakop ng Mariveles, Bataan. Bago pa man makalapit ang mga pulis, isa sa mga crew ang lumundag. Pero naaresto pa rin siya, kasamang 4 na iba pang crew ng barko. Isa sa kanilang aksidente umanong nabaril ng isang pulis. Isinugot siya sa ospital at ligtas na. Ayon sa pulisya, naglalaman ng questionable petroleum products ang mga cargo vessel na wala umanong maipakitang kaukulang papeles. Sa estimate namin is nasa 20,000 liters. Ang worth po niya is around more or less 1.5 million pesos. Meron po siyang dapat notice to engage po na galing sa DOA. Nakalagay po doon sa notice to engage niya na kung anong barko ang sinasakyan at kung saan dadalhin at kung anong truck ang kakargahan nila. Sa pagkakataon pong ito, sa kaso na to, wala po silang may pakitang papel sa amin. Walang pahayag ang mga nahuli. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng Vice Mayor ng Piligan Abra matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin. Batay sa investigasyon, mag-isang nagbabantay sa tindahan ng construction supply si Vice Mayor Noel Bizares nang lapitan siya at barilin ng gunman. Agad tumakas ang salarin, angkas sa isang motorsiklo. Dinala naman sa ospital ang biktima, nagtamo ng tama ng bala sa balikat at tagiliran. Na-recover si crime scene ng 3 basyo ng bala mula sa kalibre 45. Inimbestigahan pa ang pagkakakilanlan at ang motibo ng mga sospek. May hawak na rin kopya ng CCTV ang pulisya. Sinisikap pang kunan ng pahayag ang biktima at kanyang mga kaanak. Pwede na raw umusad ang resolusyon sa reklamang material misrepresentation laban kay dismissed Mayor Alice Go ayon sa Commission on Elections. Natanggap na raw ng COMELEC ang kontra sa laysay ni Go para sa nasabing reklamo.
Nagugat yan dahil sa mga umunoy kasinungalingan ng dating alkalde sa kanyang Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Samantala, ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian ang 3 high-ranking officers daw ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga na tumulong umano kina Go para makalabas ng bansa. Yan ay sina Duan Renwu, Wang Ziyang at Zhang Ji. Naging instrumento rin daw ang 3 para makalipat sina Go sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Hindi naman tinukoy ni Gatchalian kung kabilang sa 3 ang pangalang isinulat ni Go sa Senate hearing noong nakaraang linggo. Arestado ang 2 Chinese at 2 Vietnamese na nahulihan ng high-powered firearms sa sinalakay na condo unit sa Makati City. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Matataas na kalibre ng baril at sari-saring mga bala ang narecover ng mga otoridad ng salakay ng isang condo unit sa Makati City kagabi. Sa bisa ito ng search warrant na isinilbi sa mag-live-in partner na parehong Vietnamese. Mayroong nagbigay ng impormasyon sa aming operatiba at detalyado nilang didescribe. Nakapagbigay pa rin sila ng larawan kung saan nakalagay yung mga baril, anong uri ito ng baril. Matapos makita sa unit ang mga hindi lisensyadong baril at mga bala, inaresto ang mga subject ng operasyon. Hinuli rin ang 2 Chinese national na nagpakilalang mga bodyguard. The initial na information we got ay sila yung mga nagninegosyo. Nagninegosyo sila sa Pilipinas for what specific business it, yun ang inaalam pa namin. Nakikipag-ugnay na Makati City Police sa iba pang ahensya ng pamahalaan para malaman kung may kaso ba sa ibang bansa ang mga dayuhan. Isa sa ilalim din sa ballistic examination ng mga baril para malaman kung nagamit ang mga ito sa krimen. Napagalaman din ng mga pulis na plano sana ng mga sospek na umalis ng bansa kahapon. Mabutit na isilbi na ang search warrant. Sa ngayon ay nasa kustodiya sila ng Makati City Police. Hihintayin nila yung kanilang abogado para magbigay sila ng kanilang salaysay kung ano man ang mga itatanong ng investigador. Sinusubukan pa namin kuhanin ng pahayag ang mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.